Magandang umaga, mapagpalang umaga sa lahat ng nandirito at sa mga nanonood online upang magsamba at mag-awit para sa ating dakilang Panginoon at makinig sa kanyang salita. Amen. Inaanyayahan ko, so everybody is standing. So thank you. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama na sa langit, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong pinagkaloob at sa pribilehiyong makapagtipon bilang iyong mga anak upang sambahin ka. Tunay na ikaw ay mabuti, tapat at puno ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal, biyaya at kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataong makalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Amen. Panginoon, habang kami ay magsisimula ng aming pagsamba, inaalay namin po sa iyo ang aming mga puso at isipan. Alisin mo ang anumang pag-aalala, takot o alinlangan na maaaring humadlang sa aming pakikinig sa iyong tinig. Naway maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga awitin, panalangin at papuri. Panginoon, ayon sa iyong salita sa Mateo Kabanata 7 at talata 7 hanggang 8, itinuro mo sa amin na kami ay humingi, humanap at kumatok sapagkat ikaw ay Diyos na nakikinig at tumutugon sa mga lumalapit sa iyo. Turuan mo kaming manalangin ng may buong pananampalataya at pagtitiwala, hindi lamang ayon sa aming sariling kagustuhan, kundi ayon sa iyong perpektong kalooban. Amen. Ama, sa mga panahon ng pangangailangan, bigyan mo kami ng lakas upang patuloy na magtiwala sa iyo kapag kami ay naghahanap ng direksyon. Gabayan mo kami ng iyong karunungan. Kapag kami ay kumakatok sa mga pintuan ng pagkakataon, tulungan mo kaming maghintay sa iyong tamang panahon. Linisin mo ang aming mga puso mula sa pag-aalala, takot at pagdududa. Punuin mo kami ng kapayapaan, pag-asa at pananampalataya. Naway maging matatag kami sa pananalig na ikaw ay laging kasama namin at hindi mo kami pababayaan. Pagpalain mo po ang aming pamilya, ang aming simbahan at ang bawat taong nangangailangan ng iyong tulong. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, palakasin mo ang mga nanghihina, at aliwin mo ang mga dumaranas ng pagsubok sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na nagbibigay, gumagabay at nagmamahal sa iyong mga anak. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Tayo pong umawit, sumayaw sa presensya ng ating Panginoon! Amen! Sama-sama! O kay gandang pagmasdan tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan.
mapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-sama, Sama-samang nagpupuri, tayo pong walang magdiwang. hanggang kasiyahan. Ipagdiwang ang ating Sa Panginoon. Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-sama, At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Let's sing at doon Ay nagpupuri, Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-sama, At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. For the last time, let's sing at sama-sama. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama po tayo. Sumigaw sa galang. Ang lahat Ng nilalang, purihin ang Diyos. may kagalakan. Sumigaw sa galang. Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatin Siya. Minsan pa mo sumigaw. Sumigaw sa galang, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw Sa galang, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya. Purihin Siya, Awitan siya. awitan Siya, luwalhatin Siya. Sumigaw sa galang. Sumigaw Sa galang. ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galang. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may Minsan pa po with kagalakan. more energy. Sumigaw sa galang. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. For the last time, sumigaw. Ang lahat ng nilalang. Purihin. Ang Diyos na may kagalakan. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you. We honor you, Lord. We magnify your name. Hallelujah, Jesus.
Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. Salamat, O Diyos, dahil nariyan ka. Hallelujah. Kahit kailan hindi ka nagkulang. Kaya Panginoon, sa umagang ito, ibinibigay namin ang lahat-lahat. Lahat ng nasa puso namin, O Diyos. We surrender it all to you, O Lord. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo, Diyos. Sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso mo ay sa'yo'y nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsinta. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Oh, wagas na pagsinta.
wagas na pagsintay, iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin. Wagas na pagsinta, wagas na pagsinta, iyong dinggin. Wagas na pagsinta, wagas na pagsinta, iyong dinggin. Kalakip ng awitin, oh, pupurihin ka, oh Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas sa gilid, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Oh, kadakilan mo'y di mapapantayan. Oh, pupurihin ka sa awit, itataas sa aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Let's sing! Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at itaas po na natin ang ating mga tinig. Jesus, sa'yo ang kaburihan, Jesus, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas sa aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Let's shout! Hallelujah. Kura barala sanda yararakia kanda. Hallelujah. Sabi po sa mga awit ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Tayo po ba'y nagagalak ngayong umaga? Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. At ang mga gawa mo
ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang iyong mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Praise the Lord. Ang lahat ng bansay magpupuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayo sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pinabayaan. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ating kinamtan. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, taos puso kaming nagpapasalamat, nagpupuri at sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, we declare you are holy, holy, holy. Ikaw ay banal, banal, Panginoon. The more we worship you, the more we realize your goodness. You are all-powerful. You are all-knowing, all-loving God. Mula sa kaibuturan namin po, Panginoon, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we sing this chorus one more time in closing? Sing it unto the Lord. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa po. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh Jesus. Ibinabalik po namin sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis mong pangalan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Maari na pong maupo ang bawat isa. Tayo pong magbatian. Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipino town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. Childcare and children's church are available during English service. We invite all youth ages 12 to high school senior and college-aged young adults to our youth connection. We have Bible study every first and third Monday via Discord. Every second and fourth weekend, we meet in person for fellowship and fun. Please contact Justin Pascua or Sela Arañas for more details or to join our Discord server. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. Every first Friday of the month, Friday Night Live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. We encourage you to come and be equipped and share the gospel of Jesus Christ in our community. We have 2 opportunities per month,
Second Saturday Soul Winning is every second Saturday of the month. We meet at 9 a.m. to be equipped and go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Another monthly opportunity to share the gospel, pray for our neighbors, and work in the Spirit is Healing on the Streets. This is every fourth Saturday of the month. Meet at 9 a.m., then carpool to a nearby location. Contact Sister Tess Caballo for more details on Healing on the Streets. Our live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, share, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Magandang umaga po mga kapatid. Welcome to Filipino service here at Historic Filipino Town, Lord of the Harvest. Meron po tayong special guest today, so I'll be brief. Welcome those of you joining us online, mga nagbabakasyon, out of town, Sister Rosario, Sister Tina Batugo, God bless you, the Rosario De Leon family, Tita Carol, Sadora, Brother Boy, Kuya Boy. We have special guest today. Kapamilya natin. Si Bishop Yorena. Come over here for English service. My mother-in-law in Las Vegas watching us. Hi, Mama Linda. Sister Luz, nasa mission field, pero she's worshiping with us, I think, in Israel. Yeah? Dubai. Hey, galing. Continue to also pray for our youth, young adults who are also in the mission field that were deployed yesterday. So continue them, please, on your prayer. Every day, lift them up. Amen. Tuloy po tayo sa sa worshiping, sa pagsamba natin sa Panginoon. Sister Lot, continue on with our giving to the Lord. Amen. 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 Thank you po, Pastor John. Amen. Excited na po ba tayo, mga kapatid? Alam ko, mga nakangiti na at nakaredy na. Amen. Basahin ko po ang mga salita ni Lord sa Matthew, Kabanata 6, versikulo 33. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Dito po sa talatang ito pinapaalala sa atin ni Lord na kapag inuna natin ang kaharian niya at ang kanyang katuwiran ay ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Sa pagbibigay nating mga ikapo at handog, ipinapakita natin na ang Diyos ang una sa ating buhay at nagtitiwala tayo na aalagaan niya tayo sa ating pinansyal at pang-araw-araw na pangangailangan. Ano po ba ang mga aral na matututuhan natin sa mga talatang ito? Una po, kinikilala natin ang ating Panginoon. Ipinapaalala nito na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay at mula sa Kanya lahat ng bagay. Ang ikapo ay tanda ng ating pasasalamat at pagpupuri sa Kanyang pagmamahal at katapatan. Pangalawa, inaalis nito ang ating takot at pangamba. Itinuturo nitong huwag mag-alala sa ating pinansyal na pangangailangan at sa anumang bagay. Ang pagbibigay ay bunga ng tiwala, hindi ng takot sa kakulangan. Pangatlo, ipinapaalala nito ang mahalagang layunin. Ang paghahandog ay hindi para yumaman tayo dito sa lupa. Ito po ay para sa pagpapalawak ng kaharian ng ating Diyos Ama. Panghuli, ito po ay biyaya ng Diyos. Nangangako ang Diyos Ama na ipagkakalob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan kapag inuna natin siya sa ating mga kayamanan. Amen? Ito po ang aking patotoo at ako po ay nagagalak at nakabalik na po ako. May isang buwan din po ako nawala, bakasyon, kasama po ng mga anak, asawa at ang mga apo. Pero alam niyo po, ito po ang nakita ko. Patuloy na naranasan po namin ang pagmamahal, katapatan, pagpapala at marami pang pabor sa buhay ko at sa buhay ng aking buong pamilya. Ang magandang buhay, ang kaayusan ng mga relasyon, pag-iingat, pangunguna, paggabay at marami pang iba. Hindi ko na po isa-isahin kasi mahaba po ang patotoo. Pero tunay na hindi po natin malalampasan o matutumbasan ang kabutihan ng ating Diyos. Kapag inuna po natin siya sa lahat ng bagay, tunay na maaasahan at mapapagkatiwalaan po natin siya.
sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Amen? Manalangin po tayo, ating pong ipikit ang ating mga mata at manalangin po tayo. Hallelujah, O Diyos Ama. Maraming salamat po sa inyong katapatan. Hindi po kami nagkukulang sa anumang bagay. Bagkus ay sobra-sobra pa at nakakatulong pa po kami sa iba. Inihahandog po namin ng buong puso ng may kalakip na pagmamahal at pasasalamat ang aming mga ikapo at handog. Ang dalangin po namin ay magamit ninyo ang lahat ng ito sa ikalalawak ng inyong kaharian at matugunan po nawa ang lahat ng ito, ang lahat ng mga pangangailangan, O God, ng inyong mga anak. Pagpalain po ninyo ang lahat ng ito at ang lahat ng magbibigay. Sa mga kapatiran po namin na nais magbigay, ngunit wala po silang trabaho, pagpalain niyo nga po sila ng trabaho upang sila man ay makapagbigay din. Maraming salamat po, O Diyos Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na ngalan ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. $58, $28, $82. Good morning, po again. Thank you for giving to the Lord, for the Lord's work. We are heavy missions right now, so continue to pray for our short-term missions for the summer. Pero spoiled po kayo, di ba? Last week we had the Soleros from Seattle, Ruth and Luis, our new friends, and in next month, in August, we're going to have Felsen and Donita Rose will be our guests at the end of the month. And then we have missionary Mel Mendoza from Africa in September. So talagang spoiled po kayo, especially today. Amen. Meron po kayong maririnig na he's one of the generals in the faith. Kaibigan po ni Papa na pamilya dito sa Lord of the Harvest. He started church and pastor church in Chicago. He's retired now, refired na sa Philippines. World evangelist with yung anak niya, senior pastor po. Yeah, in the Tabernacle of Faith in the Philippines. Pero I didn't know this about Bishop Ray Arena. I know he was friends with our founding pastor, Pastor Sadora. Pero I didn't know that you were driving him around in Northern California. He was the driver when the first Phil-Am churches were born. And meron po kaming nakuha na documentary na maybe we have time, we'll show it after the English service. So balik kayo. All right? And it's amazing history of us, na itong pamilya natin sa Lord of Harvest. Would you please welcome po Bishop Ray Arena. I call her Papa Ray. Halika po dito. Maraming salamat, Pastor Jonathan, at magandang umaga sa inyong lahat. Alam mo, worship team, thank you. Salamat sa napaka-mayaman, napaka-anointed na worship natin. Busog na busog ang aking puso. That's why kailangan po nating dumating ng mas maaga, makasama doon sa pagsamba. Dahil yun ang pagkakataong maranasan natin ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Doon sa panahon ng pagsamba, ng ating mga puso ay bukas at nagpapailang lang ng ating saloobin sa Diyos. Doon bumababa ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos upang tayo ay katagpuin sa ating pangangailangan. So, ang pagsamba po ay buhay at tunay na kabuhayan ng isang mananampalataya. Hindi lamang kung linggo
ngunit araw-araw ay araw ng pagsamba sa Panginoon. Una sa lahat, pagbibigay galang sa punong pastor ng iglesyang ito, si Pastor Benny, ang matagal ko ng kaibigan, at si Pastora Aida, at ang second in command na siya ang magiging next general ng iglesyang ito, si Pastor Jonathan at ang kanyang may bahay, at sa inyong lahat, magandang umaga at mayamang pagpapala ng Diyos sa inyong lahat. It's been 2 taon na muli akong nakabalik dito. Praise the Lord. So, doon sa announcement mo tungkol sa PhilAm, hindi kumplito yung history. You know, I think I will write the history. Kasi kami ang nag-umpisa ni Dr. Sadora, and then binala namin si Pastor Cafe, si Pastor Dizon, si Pastor Bala, at doon nabuo ang PhilAm. Hindi PhilAm ang pangalan noon. Basta Filipino Fellowship ng Assemblies of God. 50 years. Matagal ng panahon. Amen? Well, because of time, alam ko na may susunod pang gawain. Let's go directly sa salita ng Diyos. Sino po ang narito gutom para kumain ng hinanda ng Diyos? Amen? Kung kayo na parito makinig sa tao, ang matatanggap nyo ay gawa ng tao. Ngunit kung kayo ay narito na naghasam at naghihintay sa ibibigay ng Diyos, uwi kayong dala-dala ang kayamanan mula sa Diyos. Amen po ba? Amen? So handa po natin ating mga puso, tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa pagbubukas namin ng iyong salita, bigyan mo kami ng pangunawa, karunungan at katalinuhan. Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ay tanggapin ang iyong mga salita. Buhay, totoo at makapangyarihan, kikilos at gagawa ng kahangahangang bagay sa aming mga buhay. Wala pong uuwi na talunan o lugi. Lahat po ay uuwi na pinagpala at pinagyaman ng iyong biyaya at ng iyong katapatan at kadakilaan. Lord, ang iyong mga salita ay maihayag, Panginoon. Nakalakip ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na magbibigay sa amin ng kalayaan, katagumpayan at kasaganaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ikalawang Hari, Kapitulo 4. Ikalawang Hari, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang talatang 7. Sabi po dito, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo, sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang 2 kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo, ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po, maliban sa isang buting langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay. Manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay. At lahat ng sisidlang nahiram, mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-ina at isang sisidlan ng ang langis, ang mga sisidlang inaabot sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno ng lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang tulo ng langis. Pumunta siya kay Eliseo
at sinalaysay ang nangyayari, sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Napakayaman ng kasaysayang ito. Malawak ang itinuturing na katuruan. Hindi lamang doon sa pagtitiwala, pag-asa, panindigan sa salita ng Diyos, ngunit pagkilala sa ating kakulangan sa buhay. Kahit na anong sikap, kahit anong pagpupursige natin, kahit na anong pagtsatsaga natin, kulang pa rin ang kayod natin. Kailangan pa rin natin ang kasaganaan at kayamanan ng biyaya ng Diyos. Kailangan pa rin nating patuloy maranasan ang kadakilaan ng katapatan ng kanyang mga pangako. Sa lahat ng ating pagsisikap at sa demonstrasyon ng ating karunungan at kaalaman, sa kabila ng lahat na yon, hindi po nating maikatatwa at hindi po natin matatalikuran na ang Diyos ang kasapatan sa ating buhay. Ang Diyos ang may katuwiran na magsasabi, ako ang kakulangan sa buhay mo. Because when we have God, we have everything. Kung nasa atin ang Diyos, nasa atin na ang lahat ng bagay. Number 1, hindi tayo mga palimos. Anak tayo ng Diyos. Number 2, hindi tayo hikahos. Pinagyaman tayo ng biyaya ng Diyos. Pangatlo, hindi tayo talunan. Tayo ay binagtagumpay ng Panginoon. At ang sabi ng kanyang salita, hindi tayo ang buntot, tayo ang ulo. Hindi tayo nasa baba, tayo ang nasa taas. Ang kalooban ng Diyos sa iyo ay hindi masama, ngunit mabuti. Upang ikaw ay bigyan ng mabuting kinabukasan. Jeremiah 29:11. Amen po? Now, ang kasaysayang ito ay ang pangmugad na mga talata ay malungkot. Malungkot po. Larawan ng kapagkalugi. Larawan ng pagkaunsyami. Larawan ng pagkalugmok. Larawan ng walang pag-asa at tagumpay. Namatay ang asawang lalaki. Ang patutuo ng babae ay, alam mo na siya ay isa sa mga propeta. Naglingkod sa Panginoon. Ngunit, hindi niya tinupad ang lahat ng dapat niyang gawin. Kaya iniwanan silang, yung babae, na byuda at 2 anak, naghihinagpis at masama mabigat ang kalooban dahil namatayan. Hindi lamang namatayan, puno pa ng utang. Hello? Okay? So, number 1, alam ko na this is not Father's Day. Ngunit, nagising ko ng mga 3 o'clock in the morning. At ang sabi ko, Panginoon, ano ba talaga ang mensahe sa umagang ito? So ito ang binigay sa akin ng Panginoon. Kasi bawat linggo, sariwa dapat ang tinapay mula sa trono ng Diyos. Napakalungkot po ng unang bungad na salita. Sabi noong babae, ang asawa ko ay naging isa sa mga propeta, tapat na naglingkod sa Diyos. Ngunit ngayon ang aming 2 anak ay kukunin ang pinagkautangan para maging pangbayad sa utang iniwanan. Dinggin po nating mabuti. Hindi dapat nagbabayad ang anak sa kakulangan at utang ng magulang. Pangalawa, hindi dapat dala-dala ng mga anak ang kahiyan ng ama. Pangatlo, hindi dapat ang mga anak pangbayad
I'm looking for a nicer word, ng mas mabuting salita. Okay? Ngunit wala akong makuhang salita na magbibigay. Hindi pang bayad at pangtakip sa katurpihan ng tatay. Number 1, sabi dito, nais kong tanda natin, ang tatay na ito ay hindi naging tunay at tapat na responsableng ama at asawa. Ang katatagan ng pamilya ay nakasalalay sa leadership ng ama. Ang katatagan ng iglesia ay napakasalalay sa leadership ng pastor. Ito po ay pamilyang pisikal, pamilyang spiritual. Kung ano tayo sa ating tahanan, ganun din tayo paglabas natin sa ating tahanan. Kung ano tayo sa loob ng church, dapat ganun din tayo paglabas natin sa sanglibutan. Wala pong duplikara. Hello? Amin po ba? Pangalawa, hindi siya naging tunay na provider at protector ng pamilya. Iniwanan ay hinagpis. Iniwanan ay kahiyan. Iniwanan ay kalugian. Pangatlo, hindi siya naging tapat at mabuting katiwala ng pagpapala ng Diyos. He was not a good steward of the blessing of God. May mga magulang na kayod ng kayod pura isang kahig, isang tuka. Hindi nag-iimpok sa araw na darating kung sila ay mahina na. Hello? Mataliman ang mga salitang ito, ngunit kailangan natin because what we are sa physical, dapat din ganun tayo sa spiritual. Kung ano tayo sa spiritual na buhay, ganun din tayo sa physical. Hindi pwedeng paghiwalayin yung spiritual at physical na kabuhayan natin. Amen po ba? So, pang-apat, ulitin ko yung pangatlo, hindi siya naging tapat at mabuting katiwala sa pagpapala ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, ang mapagkakatiwalaan ng maliit na bagay, pagkakatiwalaan ng malaking bagay. Kung hindi ka nakakaranas ng katapatan at pagpapala ng Diyos, ikaw hihikab-hikab araw-araw, lulugo-lugo at palang wala kang advancement sa buhay. Tanungin mo sa sarili mo, ako ba ay tapat na katiwala? Am I a good steward? Kung anuman ang linagay ng Diyos sa aking kamay. Masino ba ako? Maingat ba ako? May katalinuhan ba ako kung papaano ko tutustusin, gagastusin ang mga pagpapala na binigay ng Diyos? Karamihan sa atin ay bulagsak. Hello? Kaya pag namatay, utang ang iniwanan. Tahimik ang bayan. Pang-apat, he shows that he did not manage well the affairs of his family. Nagpapahayag dito na hindi niya naayos ang takbo ng kanyang pamilya. Psalms 133 verse 1. Anong inang pagmasdan na ang magkakapatid ay sama-samang nagkakaisa. How good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakaganda at napakainang pagmasdan na ang buong sangbahayan ay nagkakaisa. Katulad yun sa langis na ibinuho sa ulo ni Aaron at dumaloy sa kanyang balbas at sa kanyang kasuutan. Mga tatay, bilang Kristiyano, tayo ang saserdote o mataas na saserdote ng ating iglesia. Kayo ang pinakapastor ng iglesia nyo. How do you pastor your
sangbahayan. Hello? Tayo po ang mga leader at may pananagutan tayo sa Diyos how we manage the affair of our household. Sa loob ng iglesia, the pastor is the head. The anointing, yung anointing nanggagaling sa kanyang ulo at dumadaloy sa katawan. Ang utak po ay nasa ulo. Yun ang nag-iisip, yun ang nagpaplano, yun ang tumitingin ng kaparaanan kung anong dapat mabuti na dapat katayuan ng sangbahayan, ng iglesia, ng department sa church. Wala pong kanya-kanya. Hello? Walang paksyon sa pamilya, walang paksyon sa iglesia. Amen po ba? At ang pangwakas, hindi siya nag-iwan ng mabuti at magandang patutuo at legacy. Oh, yung pastor na yun, ang daming utang namatay, hindi nagbayad. Ngayon ang mga anak niya ang pangbayad doon sa pinagkautangan. O ang tatay na yun, ang yabang, akala mo ang mayaman, yung pala utang ang iniwanan. Ano ang legacy na iwanan nyo pag kayo nawala? As a church, ano ang magiging legacy iwanan nyo kapag kayo ay kinuha ng Diyos? As an employer sa inyong pinagtatrabahuhan, anong legacy ang iiwanan nyo? Now, that's just the introduction sa mensaheng ito. Ngunit 6 na lang na minuto ang mayroon ako. Ngunit ang napagaganda ito, okay? Nung hindi alam ng babae kung ano ang gagawin, alam niya kung sino ang kanyang pupuntahan. Kung ikaw ay dapa, kung ikaw ay nasa pader, wala ka ng lulusutan, dapat alam mo kung sino ang iyong titingalain, alam mo kung sino ang pupuntahan at lalapitan, alam mo kung sino ang tatawagan na kailanman hindi ka ipahihiya, kailanman hindi ka tatalikuran sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng kahirapan. Alam natin dapat kung sino ang dapat tawagan, alam natin dapat kung sino ang dapat lapitan, alam natin dapat kung sino ang ating panghawakan. Walang iba kundi Jesus! Amen! Hindi mo pwedeng asahan ang 401k mo. Hindi mo pwedeng asahan ang social security mo. Nabubuhay ako ngayon. Alam mo, wala na akong income. Ang income ko ay social security lang. Praise the Lord, may social ako pero walang security. Pero sa kabila ng lahat na yon, ang kasiguruhan ko, ang seguridad ko, walang iba kundi ang katapatan ng Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi nagbabago, hindi nagkukulang, tapat sa kanyang pangako, mapaninindigan, mapanghahawakan ang kanyang mga salita. Walang tao na napapahiya na marunong magtiwala at magtiyaga sa Diyos. Karamihan sa atin, pag may kulang, refinance yung bahay. Hanggang sa hindi na nabayaran, hinahila. Alam mo, ang leksyon dito, number 1, huwag kang mamuhay na hindi kayang tustusan ng iyong kita. Hello? Huwag kang mamuhay na hindi kayang tustusan ng iyong kita. Huwag kang managhili doon sa mga bagay mayroon ang iyong kapitbahay. Kung wala kang utang
satisfied ka sa iyong kalalagyan, mahimbing ang tulog mo, pagdating ng umaga, sariwa ang pag-iisip mo. Yung kapitbahay mo, hindi malaman kung anong gagawin kasi may foreclosure na, may hihilahin na ang sasakyan at wala pang pagbayad sa mga utang. Tapat ang pangako ng Diyos, God will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa aking paglalakbay sa buong mundo, may pagkakataong bariya lang ang laman ng bulsa ko. Nagpunta ako ng Africa. The last time na nandun ako ay 2014. Pamasahe lang at bariyas. Hindi ko alam, yung nagkumbida sa akin, ngayon noon ko lang makikita pagdating ko doon. Hindi ko alam kung may titiran ako, hindi ko alam kung may kakainin ako. Ngunit kapag nasubukan mo na ang katapatan at kadakilaan ng Diyos, walang alinlangan, walang pagkabagabag sa puso mo, dahil natuklasan mo, dakila ang katapatan ng Diyos. Dakila ang katapatan ng Diyos. Hallelujah. Sa halip na magmaktol at magproblema, pupurihin ka sa awit, isasigaw ang aking tinig. Hallelujah. Kadakilaan mo ay hindi mapapantayan. Halamakasyanda. Katapatan mo, kadakilaan mo, hindi mapapantayan. Hallelujah. I got 2 minutes to finish. Sabi ni Pastor Jonathan, take time. Kawawa naman yung mga naghihintay sa labas na walang maparkingan. Pero napakayaman po nito. Study it pag uwi nyo sa bahay. Okay. Ang kagandahan na lang ng mabuti ay, yung babae na asawa, okay, hindi nadala at tinangayin ng problema. Yung babaeng asawang natira, hindi plastic ang mukha. Kayang harapin ang kahiyang iniwanan ng asawa. Hello. Yung asawang babae na naiwan, dala-dala niya sa puso niya ang kinabukasan ng 2 niyang anak. Naalaala niya, mayroon palang Lord Harvest Church na pwede kong lapitan, manalangin sa akin. Mayroon palang Pastor Benny at Pastor Jonathan na pwede kong hingahan ng aking kabigatan sa puso. Bakit ako mag-aalala? May pastor ako, may Diyos ako, may pamilya ako, tinatawag Lord of Harvest, nakakalinga sa akin, mananalangin sa akin, magpapatibay ng aking kalooban, maghahamon sa aking pananampalataya at aakay sa akin sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya sa halip na mag-surrender ang babae, lumapit siya sa lingkod ng Diyos. At hindi siya nahiya na ikumpisal ang lahat. Akala nung pastor na si Eliseo, yung asawa niyang propeta, okay lang. Nalaman niya na puno pala ng utang. Ang pagbayad ay anak. Ulitin ko yung unang sinabi ko, kapag ikaw ay dapa at gipit, dapat alam mo kung sino ang iyong lalapitan. Hindi si kumare, hindi si kumpare, hindi si kapitbahay, kundi ang Diyos. Kasi humiram ka sa kaibigan, dapat mong ibalik.
Umutang ka sa kakilala, kailangan mong bayaran. Lumapit ka sa Diyos, wala kang pananagutan. Wala kang ibabalik. Horamasyanda, hallelujah. At pag binigay ng Diyos, puno ng pag-ibig, puno ng pagmamahal, walang kasukling ibibigay, kundi katapatan ng pagtitiwala at pag-asa sa kanyang kadakilaan. Palakpak sa Panginoon. Napakaganda po ang tema ang title ng message na ito. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Lumapit yung babae at sinabi niya, ganito, ganito, ganito ang nangyari, ganito, ganito, ganito. Ayun sabi ng propeta, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Pag tayo ay lumapit sa kapwa, sasabihin, may utang ka pa nga, hindi mo pa nababayaran, uutang ka na naman. Hello? Amen po ba? Pero pag lumapit ka sa Diyos, walang utang. Lahat ay biyaya ng Diyos. Paglapit niya, sinilese niya, sabi ng propeta ng Diyos, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ito ang tanong ng Diyos sa iyo. Anong kailangan mo sa akin? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Hello? Ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Huwag kang mahiya. Naghihintay siya. Ibigkas mo sa iyong ama. Ano ang pangailangan mo? Ano ang nararamdaman mo? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Kung minsan lumalapit tayo sa Diyos para manalang, hindi natin alam kung anong gusto natin. Specific ang tanong, specific din ang sagot. Anong kailangan mo? Sabi ko, Panginoon, patay na yung aking kaliwang kidney. Yung aking kanan na kidney ay 26% na lang. Yun ang kailangan ko, Panginoon. Ayaw ko ng dialysis. That was 2021. Kasi kung hindi mo alam kung anong kailangan mo, kahit na marunong ang Diyos at matalino, hindi niya ibibigay kung ano ang hinihingi mo. Kaya ang sabi ng Biblia, humingi ka at sa iyo ibibigay. Hindi ka humihingi, hindi sa iyo ibibigay. Ang tanong ng Diyos sa iyo ngayon, ano ang kailangan mo? Lord, Panginoon, nalampasan na ako ng promotion. Kailangan ko, tapat naman ako sa trabaho ko. Masinop naman ako, nagtiyaga naman ako. Kailangan ko na ang promotion. Hallelujah. Panginoon, naging tapat ako sa pagbibigay ng aking ikapo. Magre-retire na ako. Kailangang mabayaran ko ang mortgage ko dahil wala na akong sapat na pangbayad dahil retired na ako. Kung ano ang kailangan mo, yun ang ibibigay sa iyo. Ang pangalawang tanong ay ito. At dito ako magtatapos. Sabi ko, introduction lang ito ha. 2 years from now, baka tapusin ko kung magkaroon ng pagkakataong makabalik. Pangalawang tanong na ito, ano ang mayroon ka sa bahay mo? Ano ang mayroon ka sa bahay mo? Ito ang tanong ng Diyos kay Moses, ano ang nasa kamay mo? Ang himala ng Diyos ay nagpapasimula doon sa kung ano ang mayroon ka. Ano ang mayroon ka? Hallelujah. Ang himala ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, nag-uumpisa doon sa mayroon ka. Sabi ng babae, isang buting ng langis. Anong magagawa noon? Lesson number 1.
Ang malait ay lumalaki, sumasagana, dumarami kapag ang hipo ng Diyos ay naroroon. Hello? Ang kakaunti ay sumasagana kapag ang Diyos ay kasama. Hallelujah. Kahit na ano kayaman mo kung wala ang Diyos doon, para yang hinihipan ng hangin, ilinipad na parang ipa. Hello? Ano ang mayroon ka? Sabi ng awit, sana mayroon akong 1,000 buhay para ibigay sa iyo. Ngunit nag-iisang taglay na buhay ko, yun ang ibigay. Siguro ang mayroon ka ay buhay na puno na ng arthritis. Hinatake ka na ng diabetes. Hinatake ka na ng high blood pressure. Kung yun ang mayroon ka, ibigay mo sa Diyos. Babalik na rin ng Panginoon ang katayuan ng buhay mo sapagkat anuman ang wala sa iyo, nasa kamay ng Diyos. Ano ang mayroon ka? Ang problema ito. Yung para sa Diyos, kinuha mo pa. Ang natira sa iyo, linustay mo pa. Hinihipan ng hangin, linipad na. Ngayon paglapit mo sa Diyos, ano mayroon ka? Utang. O kahatulan ng pagnanakaw. Paano ka haharap sa Diyos para humingi ng tulong kung pagharap mo, utang ang nasa mukha mo? Dahil hindi mo ibinigay ang para sa Diyos. Maraming mga Kristiyano masagana at malaki ang kita, pero hikaos pa rin ngayon. Bakit? Mga magnanakaw sa Diyos. Hindi ako mag-i-excuse sa aking pangungusap. Kung kayo'y nasaktan, huwag kayong magalit sa akin. Magalit kayo sa kanilang dalawa. Siya nag-anyaya na magpunta sa kanila. Pero bilang visitor dito, may kakayanan akong bigkasin ang anumang gusto kong bigkasin na hindi mabibigkas ng pastor dahil kayo ay madamdamin. Paano ka harap sa Diyos? Ang listahan ng utang mo ay mula nung magkatrabaho ka hanggang ngayon. Kalansing lang binibigay mo. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, nasaan yung parte ko? Satanungin sa iyo ng Diyos, una sa lahat, nasa yung parte ko? Hello? Mga kapatid, sabi nga ng ating kapatid dito, yung ating pagbibigay ay kapayagan ng ating pag-ibig sa Diyos at katapatan natin sa Panginoon. Hello? Hindi tayo nagdadalawang isip gumastos ng $2,000 sa 75 inches na television. Pero ibigay yung 10% na $10 sa 100 sa 1,000. Ang sakit ng kalooban natin. Paano pagpapalain ng Diyos ang mga kriminal? Ang magnanakaw, kinukulong, hindi pinagpapala ng Diyos. Ang tanong, saan kami nagnakaw? Sa ikapo at mga handog. Kaya tayo na, kayo, ako, tayong lahat na mga may utang sa Diyos, magbayad na para yung para sa Diyos, mai-release na sa inyo. Amen? Yung bahay mo hanggat hindi nababayaran, hindi sarili mo yan, bangko pa rin ay may karapatan. Pero pag nabayaran mo na yan, kahit na nung gawin mo, ipamigay mo yan, itapon mo yan, ibenta mo yan, iutang muli, karapatan mo. Hallelujah. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Kung kayo ay nasaktan sa mensaheng ito, hindi po ito sarili, galing ito sa puso ng Diyos.
Ito po ay palaala sa ating lahat, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ipamuhay natin ang tunay at totoong pamumuhay Kristiyano. Ang the third part nito ay, wag mong ipagbahala, wag mong isang tabi ang simpleng kaparaanan ng Diyos. Sabi, manghiram ka ng sisidlan, punuin mo ng langis, kukunti lang na isang balinapot. Sira yata ang ulo ng pastor ng Lord of Harvest. Sinabi ko na, kunting langis lang sa puti, sabihin pang humiram pa ng maraming sisidlan, punuin mo. Sira yata ang ulo niya. Most of the work of God, kaparaanan ng Diyos, labag sa katalinuhan ng tao. Hello? Ngunit kung susundin natin yung prinsipyo ng Diyos na hindi maabot ng ating sariling karunungan na lalakad ka, takbang ka at papasok ka sa karangaan ng kayamanan ng karunungan ng Diyos at pagpapala ng galing sa Diyos. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Amen. Saliksikin natin ang ating mga puso. Kung may utang, bayaran na. Kung may nahiram, ibalik na. Unahin muna ang Panginoon. Marami ang nagsasabi, Lord, makuha ko lang ang promotion ko. Dadagdagan ko ang aking ikapo. Dumating na yung second promotion, hindi pa nagawa yung pangako noon. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat sa iyong katapatan at kadakilaan. Salamat sa iyong pag-ibig, Ama. Lord, mangusap ka sa aming mga puso, katagpuin mo ang bawat isa. Lord, liwanagan mo ang aming mga pag-iisip, Alugada. Maging responsable kaming mananampalataya, mga anak ng Diyos, na papagkakatiwalaan ng kayamanan mula sa Diyos, sapagkat hindi kami bulagsak, ngunit kami masinop na katiwala ng mga pagpapala na galing sa iyo. Lord, pagpalain mo ang bawat sangbahayan sa iglesyang ito. Ang kanilang mga hanap buhay ay pasaganain mo, O Lord. Ang kanilang pamilya ay busugin mo sa iyong biyaya. Lord, tinataas ko ang iglesyang ito, Panginoon. Hallelujah, patuloy mong ipahayag ang kadakilaan mo at katapatan mo. Panginoon, ang mga buhay namin, O Diyos, ay mahubog ng iyong salita. Mapatatag sa aming relasyon sa iyo at humakbang na may kababaang loob sa pagsunod sa kalooban mo. Maintindihan man namin o hindi, gagawin namin kung ano ang kalooban mo. Hallelujah. Ang mga may karamdaman, hipuin mo, Panginoon. Sinasaway ko ang lahat ng sakit sa kanilang katawan, lahat ng kanilang nararamdaman sa pangalan ni Jesus. Dumaloy ang iyong kagalingan sa hallelujah. Yung mga may pangangailangang pinansyal, God, Lord, ikaw ang may katugunan sa lahat ng bagay. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang susunod na gawain. Kumilos ka, magpakayag ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po, Bishop. We'll continue to just be in the presence of the Lord this morning. In the next 2 minutes, if I could call the July birthdays and anniversaries, come on up here up front. We want to bless you. And then secondly, let's keep standing. Let's keep worshiping. Let's keep praying. If you need prayer right now, what do you want from the Lord? Come on up here in the altar. We want to pray with you. And if the Holy Spirit's tugging at your heart, what do you have in your hand? I want to open the offering, not what you don't have, but what you have to offer unto the Lord this morning. Amen. Pastor, it's your birthday too. Yeah, birthday. 28. Pastor Benny, can you pray for the birthday celebrants? When you need prayer, can I have the leaders pray for those who are coming out for prayer, for healing?
Hallelujah, hallelujah. Let's sing this chorus as we pray. Let's continue in our worship here. Sa awit, itataas ang kapitinig. Ikaw, O Diyos. Yes, mighty God, loving Father, basbasan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. You are almighty, all-powerful, all-knowing. Alam mo ang aming mga pangailangan, our down-sitting and our uprising. Maingat namin, Panginoon, ibibigay sa lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kapurihan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, sa kagalingan, sa iyong kaligtasan, at sa iyong proteksyon. Thank you, Father. Open your windows of heaven. Pour out your blessing. We humbly pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody say amen. Amen. God bless you, Paul. That was the introduction. Come back. We're going to continue in the English service here in about 15 minutes. God bless you, Paul. Have a great rest of the day. God bless you.